Inihagis ng ating bida ang Lightning Lock Crystal sa kuko ng Dragon Emperor upang pigilan ito. Sa sandaling lumapit ang kristal sa kuko, sumabog ito doon mismo habang lumilikha ng malalakas na daluyong ng kidlat. Bilang resulta, napakalakas na mga kidlat ang nabuo sa paligid ng kamay ng Dragon Emperor. Ang kidlat na ito ay lubhang nakakatakot. Ang kulog at kidlat na nagmula sa Lock Crystal ay niyanig ang buong lugar at binalot ito ng nakasisilaw na liwanag, habang nagpapadala ng marahas na daluyong ng kuryente sa paligid. Siniil ng mga daluyong na iyon ang kuko ng Dragon Emperor at nagsimulang magpakawala ng malalakas na atake ng kulog laban dito. Naramdaman ng Dragon Emperor ang kapangyarihan ng kidlat ng Lock Crystal sa kanyang kamay. Nakaramdam siya ng bahagyang sakit, at habang nakatingin sa Lock Crystal artifact ng may gulat, naisip niya sa sarili, masakit ito. Ito ba ang kapangyarihan ng batas ng kidlat? Ang batang ito ay nagmamay-ari ng ganito kabanal na artifact. Samantala, sinusubukan din ng ating bida na lumayo mula sa kidlat na inilabas ng kristal, dahil ang mga daluyong nito ay marahas ding humahampas sa paligid niya. Sa nakikitang ito, bahagyang nagpanik ang bida at mabilis na umatras. Habang nagiging seryoso, bamulong siya sa sarili, napakalakas, ganito ba ang itsura ng labanan ng mga batas? Sa sandaling ito, ang kuko ng Dragon Emperor ay nagtamo ng malubhang pinsala mula sa kidlat. May usok na lumalabas sa kanyang kamay, at ang balat sa kanyang kuko ay nagbabaga. Ang mga daliri ng kuko ay nasunog at natutunaw na dahil sa kidlat. Pagkakita rito, galit na naisip ng Dragon Emperor, hindi ko maaaring hayaang mabuhay ang batang ito. Dapat ko na siyang burahin dito mismo. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay at sumugod sa ating bida para umatake. Mabilis na humaharurot ang kamay ng Dragon Emperor patungo sa bida upang durugan siya, at ang presyong ibinubugan nito ay napakalakas. Dahil dito, naging seryoso ang ating bida at agad na inatake ang Dragon Emperor. Iniutos niya sa kanyang mga skeleton soldiers na sumugod at pigilan ang kamay. Ang mga nakakalat na skeleton warriors ay nakinig sa utos ng bida at agad na lumipad ng napakabilis upang hamarang sa harap ng kuko ng Dragon Emperor. Patuloy ang mabilis na pagbaba ng kuko na nagnanais na pumatay sa bida, habang pinalilibutan ito ng mga skeleton warriors at desperadong pinipigilan ang pag-usad nito. Ginamit ng bawat skeleton warrior ang lahat ng kanilang lakas. Ngunit, ang kamay ng Dragon Emperor ay patuloy na sumusugod ng may hindi mapipigilang puwersa. Kahit na ganoon, ibinuhos pa rin ng mga skeleton warriors ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Habang lalong bumababa ang kuko, isa-isang nawawasak ang mga skeleton warriors. Ang kanilang mga katawan ay nagkakapira-piraso at tuluyang nadudurog. Nagsimulang makatanggap ang ating bida ng sunod-sunod na abiso tungkol sa pagkawasak ng kanyang mga kawal. Kahit sa dami ng mga skeleton warriors, hindi nila mapigilan ang papalapit na kuko. Ang sinumang kawal na maabyutan ng presyong iyon ay agad na nadudurog. Ngunit habang nauubos sila, lalo pang maraming kawal ang sumusugod patungo sa kuko. Sa nakikitang ito, napasigaw ang ating bida sa gulat, halos maubos na ang aking undead army. Ngunit ang space-time passage na ito ay dapat nang maayos ng lower space sa lalong madaling panahon. Katulad noong pagsalakay ng Demon Emperor noon, higit sa kalahati ng mga skeleton warriors sa daanan ay nawasak na. Agad na ipinadala ng bida ang Poison Thunder Beast upang pigilan ang kuko. Mabilis na sumugod ang Thunder Beast at sa sandaling makalapit ito, ibinuka nito ang kanyang bibig at naglabas ng nakal-alasong gas. Binalot ng lason ang kuko ng Dragon Emperor at nagsimulang magdulot ng pinsala. Nagulat ang Dragon Emperor at naisip paano siya nakakagamit ng lason sa ganitong antas. Habang nagsasalita ang Dragon Emperor, ibinaba niya ang kanyang kuko, ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang huminto ang kanyang kamay. Ito ay dahil ang portal kung saan lumabas ang kuko ay nagsimula ng dahan-daang maglaho. Sabi ng Dragon Emperor nang may pagmamadali, hindi maaari, ang spatial rift ay malapit nang mawala. Ilang sandali pa, ang portal ay tuluyan nang nagsara ng may malakas na enerhiya. Ang kuko ng Dragon Emperor ay sapilitang nahila pabalik sa loob ng portal. Nang maglaho ang portal at ang kamay ng Dragon Emperor, ang buong lugar ay agad na natahimik. Bumalik ang kapayapaan sa paligid. Tumangala ang ating bida sa langit, huminga ng malalim bilang ginhawa,
at naupo habang sinasabi, sa wakas, nakatagal din. Kung wala ang Gerita, ang paglaban sa ganoong nilalang ay masyadong mahirap. Ngumiti siya at nagpatuloy, malaki nga ang Luji. Ang aking undead army ay nabawasan ng 1/3. Gayunpaman, personal kong naranasan ang sagupaan ng low-level powers. Napakabihirang pagkakataon yun. Tumayo siya, itinigam ang kanyang kamao, at seryosong sinabi, ngunit naniniwala ako na hindi magtatagal, mahaharap ko na rin ang Demon Emperor at ang Dragon Emperor ng harapan, nang hindi umaasa sa mga panlabas na kagamitan. Matapos bumalik sa normal ang lahat, nagpatuloy ang ating bida sa kailaliman ng Secret Realm. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatuklas siya ng isang lawa, ang Lake of Derivation, isang advanced lake. Ito ay isang lawa na nabuo mula sa naipong dugo ng mga mutated creatures, na may kakayahang kopyahin ang mga buhay na nilalang sa pamamagitan ng laman at dugo. Habang nakatingin sa lawa, bumulong siya sa sarili, nagpaparami ng mga nilalang kaya pala. Ang mga katutubong nilalang sa Secret Realm na ito ay maaaring ang mga tinatawag na derivative monsters. Isang araw, natuklasan ng mga Dragon Clan ang lugar na ito at nalaman ang lihim ng mga monsters. Kalaunan, ginawa nila itong incubation ground para sa mass production ng mga Dragon Clan puppets. Agad niyang hiniwa ang kanyang kamay at pinatulo ang kanyang dugo sa lawa. Sa sandaling palm attack ang dugo, nagsimula itong bumula. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malakas na daluyong ng tubig ang sumugod paitaas. Agad na kinuha ng tubig ang anyo ng ating bida. Gulat na sinabi ng bida, gamit ang aking dugo, nakalikha nga ito ng isa pang ako. Ngunit, ang anyong tubig na kamukhang kamukha niya ay nawasak din matapos ang maikling sandali. Naguluhan ang bida at sinabi, gumuho ito. Bakit? Kahit ang isang level 70 Dragon Clan Battle General ay kayang kopyahin. Level 53 lang ako, hindi dapat ito nagkakaproblema. Kumuha siya ng bote at nagigib ng tubig mula sa lawa. Sabi niya, hindi ko madadala ang Secret Realm na ito. Magdadala na lang ako ng tubig ng loang ito pabalik sa sangkatauhan. Ipakikita ko ito kay Teacher Meng Anwen o itatanong ko kay Senior Antares. Ang kwento ay lumipat sa Dragon Realm, sa palasyo ng Dragon Emperor. Doon, makikita ang Dragon Emperor na nakaupo sa kanyang trono. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa isang malaking bato, ang kamay na ginamit niya sa pag-atake sa bida. Gayunpaman, ang kamay na iyon ay malubhang napinsala na. Ang knuckle-alasong gas ay nakakapit pa rin dito, at kasabay nito, ang mga daluyong ng kidlat ay nakabalot pa rin sa kanyang balat. Ang lason at kidlat ay patuloy na sumisira sa kanyang kamay. Galit na idiniin ng Dragon Emperor ang kanyang sugatang kamay sa bato at sinabi, hindi ko inaasahan na ang batang iyon ay may hawak na bagay na nagtataglay ng batas ng kidlat. Mukhang ang bumagsak kamakailan ay ang Diyos ng kidlat, at nakuha ng batang iyon ang pagkakataong iyon. Sa sandaling ito, kapwa nakatayo sa harap niya sina Tutter at Tashir. Tiningnan sila ng Dragon Emperor at nagpatuloy sa pagsasalita, sa susunod na makaharap ninyo si Lin Muyo, gamitin ninyo agad ang talisman. Gusto ko siyang mahuli at madala sa akin. Ako mismo ang magtatanong sa mga sikretong dala niya. Nang marinig ni Tutter at Tashir ang utos, kapwa sila yumukod at sumagot ng may seryosong tono, masusunod, Dragon Emperor. Tinitiyak naming hindi na kami muling mabibigo. Matapos ito, ang kwento ay lumayo sa Dragon Realm at bumalik sa ating bida. Sa sandaling ito, dumadaan siya sa isang portal. Paglabas niya rito, agad siyang nakarating sa harap ng nakatatandang dragon na si Antares. Pagkakita sa kanya ni Antares, nagsalita ito. Lumapit ang ating bida, kumuha ng isang kumikinang na orb mula sa kanyang inventory, iniabot ito, at sinabi, ang item na gusto mo, na ibalik ko na. Tiningnan ng dragon ang orb at agad itong isinubo at nilunok ng buo. Pagkatapos ay nagtanong ang ating bida, Senyor, natapos ko na ang iyong pagsubok. Oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Sumagot ang dragon, alam ko. Bibigyan kita ng ilang bihirang materyales. Agad na tumugon ang ating bida, hindi ko kailangan ng mga materyales na iyon. Gusto ko lang magtanong ng ilang bagay. Nang marinig ito, tiningnan siya ng dragon at sinabi, matalino ka, bata. Sige, itanong mo ang kahit anong gusto mo. Gagawin ko ang lahat para masagot iyan.
Inilabas ng bida ang bote ng tubig mula sa lawa at ipinakita ito habang nagtatanong, ito ay tubig na nakuha ko mula sa Lake of Derivation sa Secret Realm ng Dragon Clan. Ginamit ito ng mga dragon para kopyahin ang maraming battle generals, pero bakit hindi nito nagawang kopyahin ang isa pang ako? Seryosong sumagot si Antares, iyon ba? Napakasimple. Ang dugo ng mga derivative creatures ay kaya lamang kumopya ng mga nilalang na mababa sa level 70, at kaya lamang nitong kumopya ng mga low-level races. Nang marinig ito, ngumiti ang ating bida, at sinabi, low-level races. Nang masiyahan sa sagot, tiningnan niya ang bote, ngumiti, at bamulong, ganoon pala iyon. Pagkatapos, muli siyang naging seryoso para sa susunod na tanong, magsabi ka naman tungkol sa Divine Zia Ancient City at kay Goreita. Gusto kong malaman ang kanilang pinagmulan. Sa sandaling marinig ito, bahagyang naging balisa ang Ancient Dragon. May butil ng pawis na lumitaw sa kanyang mukha, at nabulol siya habang sinasabing ang kasaysayan ng Divine Zia Ancient City ay mas matanda pa sa kanya, kaya hindi niya alam ang nakaraan nito. Natawa ang ating bida at tinukso ang dragon, may mga bagay din pala na hindi mo alam. Dahil dito, bahagyang nagalit ang dragon at sumigaw habang nakikipagtalo, ilang bagay lang iyon. Kung hindi ka naniniwala, magtanong ka pa ng iba, tiyak na sasagutin ito ng haring ito. Muling binuksan ng bida ang kanyang inventory at sinabing, ikaw ang nagsabi niyan. Agad niyang inilabas ang bangkay ng Poison God at seryosong nagtanong, gusto kong malaman ang gamit ng bangkay na ito at ang mga sikreto ng mga Diyos. Nanlaki ang mga mata ng dragon sa gulat at nabulalas, hindi ko inaasahan na talagang makukuha mo ang banal na bangkay ng Diyos ng lason. Nagsimula siyang magpaliwanag ng detalyado, sige, sasabihin ko sa iyo. Ang mga Diyos ang pinakamataas na manifestasyon ng mga elemento. Sa madaling salita, tinatawag din silang, huminto siya saglit bago itinuloy, ang mga batas ng kalikasan. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Anong mga sorpresa kaya ang naghihintay sa atin? Alamin sa susunod na episode. Siguraduhin i-rate ang chapter na ito mula 1 hanggang 10 sa comment sa ibaba. Mag-ingat at paalam.